We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Kamusta ba ang inyong weekend? Ania nasab kita sa bagong semana nga puno sa paglaom ug inspirasyon. Attorney Resi, good morning ug kamusta? Good morning, Sabsay! Okay kayo ko, pero usa lang akong maingon paspas yun kayo ang panahon. Kay Monday na sab work mode na punta mga kapuso, pero Miss Universe fever is on. Ika nga. Nakusay mga kapuso atong mga kauban this morning si Miss Bukidnon, Megan Julia Roa Digal ug sayro natong iyahang mga preparasyon karon nga nakapil na siya sa top 30 sa Miss Universe Philippines pageant. Samtang Resi, viral karon sa social media ang makalingaw nga gibuhat ni Sir Orlan Lamoco kinsa nag-ala Willie Revillame sa pagpang-apod-apod og ECQ Special Ayuda dinhi sa Cagayan de Oro City. Og sa Business Matters, mga kapuso, makauban gihapon nato si Deputy Speaker and TK Representative Lauren Legarda og sayro natong iyahang mga programa alang sa mga Zamboangenyo. Apan una kana mga kapuso, nasayod ba mo nga adunay dalan dinhi sa Cagayan de Oro City nga gipangalan sa usa ka espiya? Ang dalang Montalban Street sa downtown area ang gipangalan kang Antonio Julia Montalban y Corrales, usa ka World War II hero tungod sa kontribusyon niini sa pakiggera batok sa mga Hapon. Gipanganak siya sa Cagayan de Oro og nahimong usa ka medical doctor ug kabahin sa Manila Spy Network nga mitabang sa pag-establish og relay station sa Mindanao, Visayas ug Southern Luzon. Nadakpan siya sa Tayabas, Quezon ug gi-torture sa mga Hapon ug niadtong Agosto 30, 1944, gipatay siya. Mga kapuso, sana sab ka proud Mindanaoan gikan sa Bukidnon ang naka-appeal sa top 30 sa Miss Universe Philippines Beauty Pageant. Og siya pod usa sa top 7 sa interview challenge sa maong kompetisyon. Atong makauban this morning si Miss Bukidnon, Megan Julia Roa Digal. Maayong buntag, Megan. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka this morning? Hi, maayong buntag sa tanan. Grabe ka, good morning yun here from quarantine. And I'm so excited to be part of this morning show. Hi! We're so glad kakita mi gwapa karong buntaga. Megan, as representative and part ng Miss Universe Philippines ngayon, unsa man ang imong mga preparations? So part yun sa preparation, I was based in Phuket, Thailand. Nag-work ko dito as OFW for 3 years. And isa sa mga preparations gid kay niuli jud ko mismo sa Pilipinas for this. So karon na ako sa quarantine, mag 14 days ko din nga stay, and thankfully last day na ugma, so I'll be out of here. But syempre, how were you able to do with the challenges naman sa competition given that you're in quarantine right now? Maupod gid na siya ang isa sa dako nga challenges, pero pasalamat gihapon nga na-go through na pangitaan og way tanan, ma'am. Some of them I had to do while I was in Phuket, and although my team is here in the Philippines, kadto na time I was able to source a few people who could help me, and some of them were my friends, some of them were friends of friends, and pasalamat ta kay naatay kaning technology nga dali ra kayo ta maka-keep in touch with the people from our hometown. Like for example, ako ang tourism video, while to ako dito, nag-shoot ko og uban scenes nga medyo sa bukid-bukid, and then ipang merge lang siya together with some videos nga naasa ako ang videographer nga based in Bukidnon. So through email, everything is possible. Kanang gigamit lagi na mo ang technology para maka-keep in touch. Hello di ay kay Bon Acorda. Salamat Bon sa imong pagtabang.
Kudos sa mga creative team na kasamahan ni Megan. Of course, Megan, would like to get to know you even better. Paano ba or kailan ba nag-umpisa ang love mo for pageants and bakit ka nagdesisyon to join Miss Universe Philippines this year? I first joined pageants when I was, I think, around 18 years old, if I'm not wrong on aking calculation. It was in 2014. In my barangay in Kauswagan, in Cagayan de Oro. So I was Miss Kauswagan 2014. And then after that, I tried my luck in Lagata Bukidnon, which is Miss Bukidnon, representing Don Carlos. Also on the same year, but I didn't make it. So that wasn't my time yet. Then another one in 2015, I also joined Miss Cagayan de Oro. But also I didn't make it again. And then another one, last pageant that I joined was in 2017. It's Queen of Bukidnon, and yeah, I finally made it again this time. So the latest one that I'm joining is Miss Universe Philippines, and this is my first time to join a national pageant. So this is a very bold and a big step that I am making. What motivated you naman to make that final decision? Why do you think that the time is right now? Right now, I think first of all, the support that I've been getting from my family and friends that really helped me, it pushed me, it boosted my confidence a lot. And the other thing is in line with my advocacy, which is to bring awareness about inclusivity and diversity in pageants. Because from the previous years, as you see in the pageant scene, we are always used to seeing the same typical standard when it comes to beauty queens. So I think it's a very good opportunity also, since Miss Universe Philippines took away the height requirement, because I think that is one thing that would hinder me from joining national pageants. So I'm trying to challenge those standards by showing that I can be here too. I am just a normal girl, without all the glam, without all the makeup. If you can see, I'm just really me, but I'm here to show the dreamers that anything is possible if you can dream. If I can do it, then so can you. But syempre, like in any other competition, Megan, alam namin magaling kang sumagot sa mga questions sa pageant, diba? Ita-try natin ng konti. So, here's the thing, no? If you were given a chance naman to start like a hashtag campaign to inspire and motivate people, especially in this time of the pandemic, what hashtag would you use and why? Hashtag that I would probably use is hashtag imperfect with a capital I and M, like IMPERFECT, because I would like to say that in life nothing is perfect. In ourselves nothing is perfect, especially during this pandemic. We can see that so much is going wrong, but in ourselves we can make the most out of it to make it seem like there is hope for it to be perfect, because I am perfect. It's not. It is a matter of perspective. When we see the word imperfect, we see the M, but when we emphasize on the I am, we see it as I am perfect. We can turn imperfect to I am perfect. Wow, very well said. And lastly, Megan, I am Megan and I am blank. I am Megan and I am Miss Universe Philippines 2021. Of course, we need to claim that. And for those of us who are watching right now, daghan kay gasuporta nimo diri sa Mindanao, unsa man ang imong mensahe alang kanila? Una sa tanan, daghan kayong salamat sa mga kapadayon ug suporta nako, guys. Kamo gyud ang ako ang strength nga ako ang na-overcome tanan mga struggles and challenges. And to be here right now, I'm just super grateful. Daghan kayong salamat once again sa inyong tanan. I am truly grateful to be here because of your support. Daghan kaayong salamat, Megan. Ako mga kapuso, alam niyo na, i-download ang MUPH app and vote for Megan. O, diba? Thank you, Megan. We will be rooting for you. Thank you for your time. Thank you so much. And good morning sa tanan nato ang mga viewers. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, tungod sa pagpailawom sa Cagayan de Oro City sa ECQ tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19, gilayon nga naningkamot ang gobyerno nga marilis ang ECQ Special Ayuda. Apan taliwala nini nakahatod og kalingawan ang usa ka Cagayanon ayuda cashier tungod sa ala Willie Revilla Menia nga pagpang-apod-apod sa kwarta. Atong makauban si Orlan Lamoco.
Orlan, good morning and welcome sa atong GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Mayong buntag mga kapuso. Orlan, unang-una, give us a little background about sa imuhang kaugalingon. Asa ka ba nagtrabaho ug paunsa ka nahimong ayuda cashier? Ako si Orlan Buhayan Lamoko, ni-graduate of Hotel, Restaurant and Tour Management sa Asian Business Cable Talk Cooperative Academy. Nakagraduate usab ako sa Bachelor of Technician Teachers Education sa University of Science and Technology of Southern Philippines or USTP. Usapod ko ka-payroll officer sa City Chief Executive under sa City Mayor's Office. Unsa pod ba ang imuhang naisip diyang nahibaw-an nimo nga nalakip di ay ka sa mag-apod-apod sa special ayuda? Siyempre nalipay kay usaw sa ako ka DSWD enumerator. Kani adto sa wala pagid ko connected sa City Hall. So murag field work na nako siya, murag 40 na nako ang mga ingon-ana nga mga house to house. Tapos ma-apply pud nako siya sa akong kani adto nga trabaho sa DSWD kay before NHTS man, poorest among the poor among ginapangita sa DSWD kani adto. So murag syempre sa special ayuda house to house man ang pamaagi, ma-apply gid nako siya ang paghatag, pag-distribute sa ayuda sa kada tao, kada pamilya. So dili ra kay siya hassle, dili ra kay siya disud sa ako ang part. So ana dagiday kadaan Orlan sa maong trabaho no. Pero unsa ba ang storya pod nga nasugdan nimo ang pagdaladala og mobile speaker og microphone ngadto sa mga kabaranggayan? Ngano man nimo ni nahuna-hunaan? Amboy! Dako nga balay, ang dako nga balay din. Puro ni dako nga balay. Nakita na namin si Amboy Carlos. Nari na balay. Ingit na kayo. Ate, apelido rin na ma'am. Tunggulan? Wala. Giray madam, yung apelido. Ha? Midel? Naunawaan ako ni atong na-assign ko sa Barangay Balulang sa Xavier Heights. Ilang balay dito sa Xavier Heights is concrete. So miskin usaon ni mo tok-tok or syagit, dili gyud kan labadunggan. So what I did kay nakita man ako tong mamaligya ay sa speaker, yung gibaligya sa ako 2.8. Tapos wala na ako gi-mind kay mahal kayo 2.8. So niabot siya hangyo na pud sa kuha og 1.8 siya mismo nang hangyo 1.8 na lang daw niya. Kay tungod wala daw siya kadawat og ayuda. So syempre tabang na lang pud daw ko sa iya nga paliton ng iyang speaker with microphone tapos with flash drive. Ming viral sab sa social media ang imuhang pinasahi nga paghatag sa ayuda nga ala Willie Revillame. Unsa ba ang ideya niini? Makadawat ka og 4,000! 4,000! 3,000! 4,000! Actually, naka-idea ko ana kay tungod boring kayo mo hatag na kag kwarta sa beneficiary tapos wala kay makita ang happiness. So, although gihatag nimo ang kwarta, happy sila sa kwarta but not emotionally, like hindi mo makita silang mga panagoy bang happy sila nga nakadawat sila kwarta. So what I did, gi-apply na ko ang kaning game show like ni Willie Revillame, ala Willie Revillame, like paghatag sa isa kang Willie kay prizes man. So ako ayuda. So igamit na ko yung style sa pagpanghatag sa kwarta para pod malipay ang tao. Tapos I downloaded sa mga music ni Willie Revillame, no? So i-copy na ko yung style, i-copy na ko unsa niya paghatag sa prizes. So nagulod ko rin nga 1,000 with music pa kaning igiling-giling or unsa pa nga music ni Willie Revillame nga akong ginapa-music sila while hatag ko og ayuda. So giawat na ko siya, wala sad ko nag-expect nga mag-viral siya. Orlan, ang gihimo nimo ni nga pakulo sa pagpanghatag og ayuda, unsa pod ba ang nahimong reaksyon sa mga tawo diha kanimo? Syempre, ang mga katawan na amaze. Grabe nilang pangatawa. Instead na ako ang maghatag o ayuda gani, sila ang naghatag sa ako ayuda. Last week, may naghatag sa ako o kaning wireless microphone. Tapos with 300 nga kwarta. Tapos napag yung naghatag sa ako o yema. Tapos napag naghatag sa ako o mga sapatos. Duwa kabok sapatos kani nga moabot nga. Nag-send sa kuha og
message nga hatod sa sapatos kay nalipay lagi sila sa ako ang style pagpahatag og ayuda. So murag nalipay pud ko kay napoy nalipay nga tao nga despite sa nahitabo, despite sa we're facing right now sa pandemic, with my strategy ba na murag effective yun ang paghatag na ko og ayuda, pagpalipay sa ilaha murag makagaan pud sa ginawa ba. Maayo kay daghan gyud og nalingaw og naka-appreciate sa imuhang mga efforts, Orlan. Pero ikaw ba unsa imong gibati nga nakahatag ka og tabang ngadto sa katawhan? Grabe, dako kayo og changes sa tanan, no? So, thankful and grateful kayo ko kay aside sa nakatabang ako or nakatabang ko ang atong gobyerno sa pag-distribute sa ayuda, nalipay kayo ko nga with that strategy na day taon na malipay sa ako malingaw o labaw sa tanan. Grabe na ilang pag-add sa ko sa Facebook, ilang pag-follow sa Facebook, although dili mi friend, grabe ilang message like mag-amping, stay safe. In that way around, no, makagaan kaayo sa ato ang pamati. Kay even the people you don't know, they will greet you, they will appreciate sa imong effort. Alright, dagan kayong salamat, Orlan, sa pag-share sa imong storya dinhi sa ato with GMA Regional TV og keep on spreading good vibes ngadto sa atong mga kapusong Cagayanon. Dagan kayong salamat, kapuso. Maayong adlaw sa inyong tanan. Relax lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning atong makahinabi ang Dynamic Deputy Speaker and TK Representative Lauren Legarda. Maayong budag Senator Lauren ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo ngayon? Buenos dias, happy to be with you. Binabati ko mga taga Zamboanga City at buong Zamboanga Peninsula. At syempre, proud wearer ako ng gawa ng mga yakan. Ito'y woven, beautiful craft ng ating yakan weavers. Hindi niyo itatanong, yan ang isa sa mga proyekto ko, yung Yakan Village sa Zamboanga City. Natulungan ko ang ating mga weavers para pagandahin ang Yakan Village through the National Commission on Culture and the Arts. Senator Lauren, lingid po sa kaalaman ng karamihan ay marami na rin kayong mga programang nasuportahan dito sa peninsula ng Zamboanga. Maaari po ba ninyong mabanggit ang ilan sa mga ito na tingin ninyo ay kabilang sa mga mahahalagang accomplishments ninyo bilang isang senador? Dahil mahalagang edukasyon ang ating batas bilang chairman ng Committee on Finance at ako'y naging co-author ng batas na ito, napondohan natin ang ating suporta sa mga state universities and colleges sa Zamboanga Peninsula. Because I really believe that knowledge is power at kailangan tulungan natin ang ating mga SUCs kung saan libre na ang matrikula ng ating kabataan mula pa namin nagawa yung batas sa Senado noong 2018. Meron din tayong National Arts and Crafts Fair para sa mga gumagawa ng weaving, ng arts and crafts at dinala natin sa Maynila nung walang pandemic sa ilalim ng aking programa with the Department of Trade and Industry. Yan, nandiyan ang ating mga weavers, not just from the Yakan Village, but other artisans also in the Zamboanga Peninsula, even outside of Region 9 sa buong Mindanao. Ang tawag natin dyan yung Schools of Living Tradition. Ito yung mga projects ko nung ako'y senator hanggang sa 2019. At marami dyan na-implement ngayon pa lamang dahil sa 2 years na pandemic. Kaya after ng lockdown, gustong-gusto ko makita ang aking mga project sa Zamboanga Peninsula. Kayo po ngayon ay kasalukuyang Deputy Speaker and Representative ng Antique. Ano po ba ang mga panukalang batas na inyong isinusulong sa Kamara? Sa aking first term, meron akong batas, Attorney Resi, na Public Employment Service Office. Sa bawat LGU, meron tayong PESO officer at siyang nagmamatching ng trabaho at yung mga nawalan ng trabaho. Pero gusto ko ngayon, hindi lang sa probinsya o sa city or municipality ay magkaroon din ang barangay. Kaya nag-file ako ng Barangay Employment and Entrepreneurship Office para magkaroon ng mas maigting, closer coordination ang mga jobless or displaced workers
at yung mga skills na available at yung mga opening ng jobs. Kasi meron naman mga iba. At para din i-train ang mga tao sa self-employment at entrepreneurship. So ito yung sinusulong kong bill or panukalang batas para ang ating pandemic recovery ay hindi lang sa health at pangkalusugan, pati na rin sa ating pangkabuhayan. Because the pandemic recovery should also be economic recovery. Dagan kayong salamat, Senator Lauren, for your time this morning at naway wag po kayong magsawa na mas tumulong pa para sa ikaunlad ng bansa. Keep safe! Muchas gracias. Thank you very much. Mga kapuso, Gresi taliwala sa kalisod nga nasinati sa mga Cagayanon sa panahon sa ECQ. Nakahatod gayon og kalingawan si Orlan Lamoco pinaagi sa iyang ala Willie Revillame nga pagpanghatag og ECQ special ayuda. Samtang side, ako ang pasalamat ni Megan Degal nga naka-appeal kini sa Final 30 sa Miss Universe Philippines pageant. Maong dako ang iyahang pasalamat sa tanang nin suporta kaniya hilabi na sa umaabot na coronation night. Ug mga kapuso, daghan gyud kayog mga natabangan si Antique Representative Lauren Legarda hilabi na sa Zamboanga City, kauban na darang atong mga kaigsuunang yakan sa syudad. Mga kapuso, tara inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Marie Forleo nga success doesn't come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. With more mga kapuso, stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.